I want you to open your Bibles in the book of Matthew. Matthew chapter 4. We'll be reading from verse 18 up to verse 20. And let me just read this to you. This is just 3 verses from Matthew chapter 4. It says here, as Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, I will make you fishers of men. Then immediately they left their nets and followed him. Nagpala na ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is The All New Season. The All New Season. I don't want to end January 2017 without preaching to you and sharing to you this particular message that God has impressed upon my heart. Now, this afternoon, I want you to understand that you are in a new season. Amen? Nasa bagong panahon ka o yugto ng iyong buhay. Maybe you had come to this place, you are just thinking that you're going to attend a regular Sunday service. Maybe you are here today that you're just thinking, I just go to church, I have nothing else to do. No, it has been my tradition to come to church every Sunday. Maybe that's the way you're thinking right now. But let me tell you, brothers and sisters, you're in the new season of your life. Ikaw ay nasa panibagong yugto ng iyong buhay. And I want you to tell to the person on your right and tell them, I'm into a new season. You're not saying it right. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, I'm into a new season. Now, this year is still a new year. Whether you like it or not, 22 days pa lang ang edad nitong bagong taon na ito. And New Year would mean new season in the life of many people, in the life of you and me. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. I want you to know that we are serving a God of season. We see it in the creation. Now, according to science, God created the 4 seasons that are based upon the rotation of the earth as it orbits the sun. Hindi lamang po earth ang umiikot sa araw, kundi ang lahat ng planeta ay umiikot sa araw. And thus, ito po ay nagkikreate ng iba't ibang season o panahon sa mundong ibabaw. Now listen, in many ways, we see the signature of the same artist in our lives. Much like the earth, our lives should revolve around the sun, Jesus Christ. Amen? Ang buhay mo ay umiikot sa ating Panginoong Jesucristo. And definitely, our lives will change. And we will enter and exit many seasons. But let me remind each and every one of us, but the sun remains constant yesterday, today, and forever. Maaring maraming yugto ang papasukin ng buhay mo. Maaring maraming panahon ang magbabago sa buhay mo. Ngunit nais kong maintindihan mo, kailanman hindi nagbabago ang ating Panginoon. Now, just like I said earlier, we serve a God of season. But God doesn't measure seasons with clocks and calendars, but through truth and revelation. What does it mean? Whenever God gives you a fresh word, you've just stepped into a new season. Ano pong ibig sabihin na yan? Kapag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos that challenges us, that reminds us of something, that reveals to us His will, yan daw po ay panahon na pinapapasok ka ng Panginoon sa bagong panahon ng iyong buhay. Maybe ang panahon ng buhay mo ngayon, ang pakiramdam mo, ikaw ay talunan. But hearing the Word of God, God is telling you right now that you are a winner. God is bringing you to another season of your life. Maaring ang season ng buhay mo ngayon ay tila baga ikaw ay nag-iikahos. But remember what the Bible tells us, that God's grace is abundant, that He will supply all of our needs. And as you listen to that word, you are being reminded that you have entered into a new season. Now let me remind you, there is purpose for every seasons of life, for every season of life. Alam mo ba na ang bagong mga yugto, panahon ng buhay natin, may dahilan yan. Pakisabi sa katabi, may dahilan.
It serves its purpose upon our lives. May panahong nag-uumapaw ang biyaya sa atin. May panahon na sala, may panahong malakas, may panahong may karamdaman. Ang lahat ng yan ay may itinuturo sa ating pong mga buhay. There are seasons that you didn't want to go through. Meron pong mga panahon na ayaw nating pagdaanan. Tulad ng karamdaman. Sino ba naman ang gustong magkasakit? Meron po ba sa inyo pag nagkakasakit? Hallelujah! May sakit ako, Lord. Thank you. No, bakit? But we would enter into those kinds of seasons. May mga season na hindi natin malaman anong ating dapat gawin. May mga panahon naman na napakatatalino natin. Ang tataba ng utak. Pero may mga panahon na we don't really know what to do. Bagamat ayaw natin ang mga season na ito, ang mga season na ito ay nagtuturo sa atin ng mga importanteng aral sa buhay at sa pananampalataya. Now, there are seasons you've gone through that you don't know why you had to. May panahon naman sa buhay natin na tinatanong natin marahil ang sarili natin, maging ang Panginoon, bakit hinayaan mong pagdaanan ko ang bagay na ito? Only to find out, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, tsaka lang tayo magpapasalamat sa Panginoon, salamat. Dahil kung hindi ko napagdaanan yun, hindi ko mauunawaan ang nais mo sa buhay ko. And just because you're going through some stuff, or gone through rough reason, it doesn't mean that God is finished with you. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi pa tapos sa iyo si Lord. God is still going to do something great upon your life. What does the Bible tell us? He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ang Diyos na nagsimula ng kanyang mabuting gawa sa iyong buhay, ay siya rin Diyos na tatapos nito. This afternoon, we are going to take a quick glance at the life of the disciple that I believe na lahat tayo makaka-relate. Sino ba naman hindi makaka-relate sa buhay ni Pedro? Because in one way or another, marami sa atin ang nakikita natin, nasasalamin natin ang ating paglakad bilang Kristiyano sa buhay nitong si Pedro. As we look at Peter's life, we will discuss 3 principles about stepping into an all-new season. Number 1, the all-new season brings new changes. Pakisabi sa katabi mo, changes. Now, change is inevitable. It is going to happen. Sabi nga po na isang manunulat, the only thing constant in this world is pagbabago or change. Kung meron man daw pong natural na mangyayari, consistent na nagaganap, walang iba kundi pagbabago. Now, take a look at our surroundings right now. 10 years before, hindi ganyan yan. Sino po sa inyo matagal na nakatira sa bagong silang? Okay? 10 years ago, hindi po ganyan ang itsura ng bagong silang. Nakakatakot pong dumaan doon. 10 years ago, hindi po ganito ang itsura ng Fairview. Mas marami pa ang talahib noon. Parang lagi kang isasalvage. Tignan mo na lang mga itsura ng sasakyan ngayon. 10 years ago, mga mukhang kahon. Ngayon, ang mga sasakyan, mga mukhang spaceship. Everything would change. Everything has changed. Ang mga laptop nung palakihan, nakagamit ka na ba ng mas malaking laptop? Kasi noon, mas malaki laptop, mas matalino. Kunwari lang yun. Mas malaki laptop, mas magkakaroon ka ng shoulder injury. Nakagamit pa ako ng gano'ng laptop, nag-preach pa ako dito ng gano'n. Natatakpan yung mukha mo. Ngayon, ang mga gadgets, paliitan. Panipisan. Everything has changed. Nagbago na. Maging ang fashion. Sabihin mo man, bumabalik lang yung mga lumang style, but it has changed. Dati balot na balot. Ngayon, kaya marami po ngayong sipunin. Kulang na sa tela. Alaras change. Like what I said before, ang gupit na lalaki noon, simple lang. 7, gupit binata, tsaka flat top.
Ngayon, ang dami na. Dami pang drawing. Ulo na lang, dinodrawingan pa. It has changed. Look at yourself in the mirror. Come on. It has changed. 10 years ago, it was not like that. Pero pag tinignan mo na ngayon yung mukha mo sa salamin, may ganyan na. It has changed. Dati ang lupang katawan mo, parang Mr. Universe lagi. Kondisyon. Ngayon, pag tinitignan mo sa sarili mo sa salamin, alaala na lang ng nakalipas. Di ba? Why? Lahat ay tunay na magbabago. Pakisabi nga sa katabi mo, change is inevitable. Now, even in God's creation, hindi naman po isa lang ang season natin. Lahat buong taon ba summer? Hindi kaya. May panahon ng tag-ulan. Now, even in abroad, di ba? May 4 seasons na tinatawag. Winter, spring, summer, and... Oh, huwag mo dagdagan. It happens. May panahon ng paglago, pagtubo. May panahon ng pagpanaw ng mga halaman. May panahon na mas mahaba ang umaga. May panahon na mas mahaba ang gabi. Yan ay panahon ng buhay. At kahit sa buhay, kapatid, may panahon na napakaraming iyak. Wala ka ibang ginawa kundi umiyak. Bait ka, nasaktan ka. Umiyak. May panahon naman na puro laging masaya. May panahon na tila baga mas mahaba ang gabi ng buhay mo, para baga mas mahaba ang panahon ng pagsubok, panahon ng problema. Pero may panahon naman na puros pagpapala ang ating nararanasan. Amen? You know what I'm talking about? There are seasons in our lives, and there will be truly changes in your life and in my life. Bakit kaya si Lord laging may revelation sa atin? God gives us revelations and truths to propel us into a new and different seasons. Bakit kaya? Na kapag nandito ka sa season na ito ng pagsubok, merong word of God na para sa iyo. Kayo po ba pag nag-church kayo, may tumatama sa inyo? Amen? Wala ka lang magawa. Nandito ka lang. Now, every Sunday, you know for a fact, na hindi man yung kompletong sermon ay para sa iyo, but there is something that would hit you. Bakit kaya may mga ganong time si Lord na ginagawa sa atin that propels us and brings us to a different season? Why? Because we are creatures of habit. And if He didn't change things, we would become complacent in one place. Alam mo kung bakit laging may pinatatama sa iyong salita si Lord? Kasi alam ni Lord, magiging habit mo yung kalagayan mo. Kung ang habit mo ay lagi ka na lang malamig kay Lord, lagi ka na lang winter kay Lord, always winter, never summer. Alam mo kung saan galing yan? Narnia. Hindi ka nanonood ng mga makabuluhang pelikula. Kapag laging malamig ang puso mo sa Panginoon at walang tatama sa iyo, mananatili ka na lang ganyan. Kung ang pakiramdam mo, kung ang season ng buhay mo, lagi ka na lang hikahos at walang tumamang revelation ng word sa iyo, mananatili ka na lang, tingin mo sa sarili mo, mamamatay ako mahirap. Hanggang kunin ako ni Lord, mahirap ako. Hanggang ganito na mangyari sa akin, ito na ang season ng buhay ko. Now, God would give us revelation, God would give us fresh word, so that we would not be complacent in one place. Now, I remember when I was a kid, I always look forward for summer. Lahat ng may mga childhood na narito, pag alam mong bakasyon na, excited ka sa bakasyon. Gustong-gusto ko ang March, April, May. Lalo na yung katapusan ng March. Bakit? Pupunta na ako sa mga lolo't lola ko. Ang mga lolo't lola, pagka ikaw ay apo, spoiled ka sa lolo't lola. Kakainin mo na lang, isusubo pa sa... Mas mahabang tulog. Sa bahay namin, kapag kagising na lahat, gigisingin ka. Ay, tamad! Gumising ka! Pero pag nandun ka sa mga lolo't lola mo, oh,
Huwag mong guloy si Moto. Naku, nababgit ko. Yun ang tawag sa akin ng lola ko eh. Alas 10 na, tulog pa, okay lang, masaya ang lola mo na pinagmamasdang ka. Bahay namin yun, dagukan ka na. Kaya gusto ko dun. Walang katapusang gala. Kasama mo lahat ng pinsa mo, kalaro mo sila. Iniikot nyo yung buong Paco, Maynila. Gano'n ng mga lolo't lola ko eh. Nandun yung mga kalaro mo, nakikita mo yung cross mo. Yung summer, nakikita mo yung cross mo. I love summer. Really. Swimming dito, swimming doon. Kulay kahoy ka na, kakaswimming. Sarap eh. Kaya lang, alam mo, pag estudyante ka, natatapos ang bakasyon. Kailangan mo ulit pumasok. Bakit? Dahil sa pagpasok mo, may matututunan kang bagong aralin sa level mo. Now, looking at Peter's life, he entered into a new season when Jesus called him to follow. In Matthew 4:18, ano sabi ni Jesus? Follow me and I will make you fishers of men. And immediately it says, they let their nets and followed him. One day, Peter was just an ordinary fisherman until Jesus came walking by. When Jesus gave Peter the word, his life was changed. Noong nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, from a season ng kanyang buhay na isa siyang mangingisda, he received the revelation from Jesus na bago ang buhay ni Pedro. Peter stepped into an all new season and was truly changed. He was transformed from a nobody to a somebody. In other words, Jesus was going to make something Peter was not before. Ginawa niya si Pedro na hindi inaasahan ni Pedro na magaganap sa kanyang buhay. Now, let me make this clear. Hindi lamang po vocation ang nabago kay Peter. Maging ang puso, ang isip, ang buhay ni Pedro ay nagkaroon ng pagbabago. Now, let me break this down for you. The word make in Greek can also be translated as sprout forth. Tumubo o tumutubo. Anong nais kong sabihin sa iyo, kapatid? Alam mo ba that there is a miracle in you? May nakatanim na himala ang Diyos sa buhay mo. At aminin mo man sa hindi, ang halaman para ang binhi ay tumubo, kailangan niya ng tubig, kailangan niya ng sunlight, kailangan niya ng nutrients, ng lupa at kung ano-ano pa. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Alam mo ba na ang nakatanim na himala sa iyo ay kailangan tiligan, kailangan ng sustansya. Whether you like it or not, there are times na tayo ay nadidilig ng luha. May season na iyak ka ng iyak, tumatangis dahil sa bigat ng pagsubok. But there are also season of joy. Na yung season of joy na yun, tumutulong sa iyo para ma-fertilize yung miracle sa puso mo. There are also season of sorrow, season of defeat, but there are season of victory. Now, lahat ng season na yan na pinagdaanan mo ay tumutulong upang palabasin ng Panginoon ang makapangyarihang himala sa buhay mo. Amen? Tingnan mo pagkatapos mong pagdaanan ang lahat ng pagsubok ng buhay mo, pag lumingon ka pabalik, ano ang masasabi mo? Ang tanging masasabi mo na lang, salamat po, Panginoon. Dahil kung hindi ka naging mabuti sa akin, hindi ko mararating ang anumang tinatapakan ko sa araw na ito. Amen? There is a miracle in you that is being nurtured by the seasons of life. When you hear God's truth or God's word, when you hear the promises of God and see Jesus as He is, there will be a change in your life.
Hindi pwedeng makarinig ka ng salita ng Diyos na mananatiling ganyan ang buhay mo. Amen? Hindi pwedeng nakikinig ka ng salita ng Diyos but your life will still be the same. No. As you hear God's voice, there will be change. There will be transformation that will take place in your life. Your life will change. Your situation will change. The Word of God is powerful. If you are sick, if you claim the promise of God that Jesus is our great healer, then you will be healed in the name of Jesus. Your mourning can be turned into dancing. Yung lungkot mo pwedeng i-transform ng Panginoon sa kagalakan. From being weak, you can become strong. From sadness to joy. From failure to a winner. From sinner to saint. From being cursed to being blessed. Your life will truly be changed as you enter into the new season that God has prepared for you. Now, let me tell you this. Maaring sinasabi nila mga kapatid na hindi magiging maganda ang kakaharapin natin itong 2017. We don't care about it, literally. But bakit tayo we don't care? Bakit hindi natin iniintindi ano man ang sinasabing negative report patungkol sa taon na ito? What we know is this. What we know is this. Hinayaan ng Diyos na makatawid tayo sa bagong taon na ito. Problema ng Panginoon kung paano Kanya iingatan. Problema ng Panginoon kung paano Kanya pagpapalain. Problema ng Panginoon kung paano Niya tutuparin ang lahat ng Kanyang pangako sa iyong buhay. Manampalataya ka that my life will be changed this year. Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, this is my season. Ano man ang kalagayan mo, babaguhin ka ng Panginoon. New season brings new changes. Secondly, the all new season brings new challenges. Ang kanta na nung una, pastor. Parang hindi ata maganda yung pangalawa. Challenges. Now, there's no doubt that when Peter was called to follow Jesus, he was faced not only with many changes in his life, but many challenges as well. Now, his faith was challenged by stepping out of a storm-battered boat to walk on water. Tatandaan mo nung si Jesus naglakad sa ibabaw ng tubig habang bumabagyo? Si Boy Intrimitido, si Pedro. Si Boy Impulsive. Impulsive yan eh. Nakakita si Jesus, Lord! Oh! Sabi ni Lord, it is I, do not be afraid. Ako to. Ano sabi ni Peter? Oh, talaga? Palakarin mo ako dyan. Ha? Namangha siguro siya nung sinabi ni Lord, game. Ano nangyari? Humakbang si Peter, di ba? Nabasa mo ba? Nakanganga ka. Ang hirap magpaliwanag, ha? Humakbang si Pedro. Mangingisa si Pedro, hindi niya naranasan noon yun, ha? Pero nung tinawag siya ni Jesus, natanggap niya yung salitang come. Peter entered into a new season of his life. Anong season? A season of trusting God more. Trusting Jesus more. Now, sasabihin mo sa akin, Pastor, lumubog naman eh. At di ba alin ang lumubog? Nandun naman si Jesus. Bakit? Bakit mas okay pa rin si Pedro? Dahil si Pedro ay napalibutan ng 11 mga talunan, mga takot. Si Pedro lang ang talagang humakbang. His faith was challenged, pero he stepped up doon sa challenge na kanyang kinaharap. Ano pa? Yung feelings niya, may challenge na tinanggap si Peter eh. Dati, pasunod-sunod lang siya kay Jesus, biglang all of a sudden, kung nagbabasa ka ng Bible, kung hindi, makinig ka na lang. Huwag ka sumagot ng supply, ha? Isang araw si Jesus, tinanong niya yung mga disipulo niya, who they say I am? Sino ako sa sinasabi ng tao? Sabi ng mga disciples, sabi ng iba, you are Elijah, a mighty prophet. Sabi ng iba, you are the other prophets of the old generation. Mighty in deeds, mighty in words. Jesus kay Peter, Pedro, who do you say I am? Sino ako para sa iyo? Ito ang isa sa mga crowning moments ni Peter. Sabi niya, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God.
Uy. Ang pogi ni Pedro. Bakit? Sa lahat ng tinanong, siya lang ang tumpak ang sinabi. Anong sabi ni Jesus sa kanya? You are the rock. And upon this rock, I will build my church. And the gates of hell will never prevail. Tandaan mo, si Pedro, kakumpetensya niya yung 11 palagi. Pasiklaban yung 11 yan. Kaya nga nag-uunahan sila kung sino sa kanan, sino sa kaliwa. Nung sinabi ni Pedro yun at kinomensya ni Jesus, wow! Pogi points! Kaya lang, nakalipas lang ilang sandali. Habang nagpipreach si Jesus, sabi ni Jesus, alam nyo, sa mga tao mamamatay ako. But after 3 days, I will rise from the grave. Ginawa ni Pedro, kinuha niya si Lord. Lord, huwag ka nagsasasalita ng ganyan. Hindi na tayo susundan ng mga tao, huwag ganun. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Tinignan siya ni Jesus. Anong sabi sa kanya ni Jesus? Get me behind me, Satan. Ano nangyari? Kanina lang, pogi points eh. Biglang demonyo ang tingin sa kanya ni Jesus. Pero sa kabila ng yan, Peter stepped up with the challenge. Ang daming challenges ng buhay niya. Nung tinanggap niya ang word ni Lord, umayos ang buhay ni Pedro. Tandaan nyo, meron pang, ang numero unong nangingit-ngit kay James at kay John, walang iba kundi si Peter. Natatandaan niyo ba kung paanong nangyaring kinainisan si James at si John ng lahat ng disciples? Yung si James at si John, ang tawag sa kanila, sons of thunders. Anong lightning? Thunder lang. Kasi bakit? Yung magkapatid na ito, mainitin ang ulo. Pag nagre-reklamo yung mga tao, gusto nila, patayin na ni Jesus lahat. Delikado ka pag gano'n ng pastor mo. Diba pag may nagreklamo, walang maupuan, sunugin mo siya, Lord. Delikado ka. Ganon si James at si John. They were sons of thunder. Okay? Now, ano yung naging problema ni Peter sa kanya at ng ibang disciples sa kanila? Sinama yung nanay. Natatandaan niyo, sino yung nanay ni James at ni John? Si Salome. Huwag ka na mabanggit ng anak. Si Salome. Pumunta si Salome kay Jesus. Jesus, meron nga pala akong request sa'yo. Yung isa sa mga anak ko, paupuin mo sa kanan. Yung isa sa kaliwa. Anong sabi ng mga disipulo? Ang bihira. Umanap pa ng baker. And they were indignant against James and John. But Jesus had spoken to his disciples. At ano nangyari? From one season na naiinggit sila, they work in a season na sila ay naging iisa. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong maghangad ng posisyon. Like the people na walang pagkakilala sa Diyos. Okay? Yan po yung buhay ni Pedro. Ang daming hamon. Ang dami pa. Hindi lang yan ang mga naganap sa kanya, marami pa. But those are some of the challenges that he had faced. Nung sumunod siya kay Jesus, from a fisherman to a new season of being fishers of men, follower of Jesus, he had faced so many challenges in life. Ulitin ko, sa lahat ng yan, nagtagumpay si Pedro kahit marami siyang palya. Pero may isang sitwasyon sa buhay niya. There is that one particular time when it seems as if Peter stepped into a season of failure and he went from a follower of Jesus to one who followed him at a distance. Gusto kong maintindihan mo na si Peter close kay Lord. Kasama siya sa inner circle ni Jesus. Ang laging kasama ni Jesus, si Peter, si James, at si John. Pero ang pinakamalapit sa kanya, si Peter. Hindi mo pwedeng makita si Jesus nang hindi kasama si Peter. Saan man magpunta si Jesus, lagi niyang kasama si Peter. May pangyayari sa buhay ni Peter na talagang naging failure siya. Sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kong itatatwa.
Nung sabi ni Pedro, "No, Lord, it won't happen. Hindi ko gagawin yun." Alam mong kwento, di ba? Ting mahal na araw, nare-replay yan. Nung naaresto si Jesus, nasaan yung mga disciples at nasaan si Pedro? Tinatanaw niya na lang si Jesus, sumusunod na lang siya kay Jesus from a distance. Yun ang theme song niya ng mga panahon yun. From a distance. Na? Tinatanaw niya si Lord, malayo lang. Sumusunod siya kay Lord sa malayo. Now, nung nandun na sa courtyard, nasaan si Pedro? Habang nasa loob si Jesus, ini-interrogate ng mga Sanhedrin, nasaan si Pedro? Nandun, nagpapainit. At habang siya nagpapainit, may nakakilala sa kanya. "Oh, kilala kita. Disipulo ka ni Jesus." Hindi. Kamukha ko lang. Lumipat siya. Sa pangalawang pagkakataon, "Hindi, ikaw yun eh. Kilala kita. Body kayo ni Lord, di ba?" Hindi. It's not me. Pangatlong pagkakataon, you know the story. Talagang nagalit pa si Pedro. Doon sa nag-aakusa sa kanya, tumilaok yung manok. At doon niya naalala yung sinabi ni Jesus that you will deny me, Peter, 3 times. Kung nagbabasa ka ng Bible mo, hindi na nabanggit ang pangalan ni Pedro pagkatapos nun. Nasaan na si Pedro? From a distance. He wept bitterly. Ang feeling ni Peter, na fail niya si Lord. Na anong gusto kong ipunto, kapatid? That is exactly what happens to us when we step into a new season where it seems as if all is going to hell in a handbasket. You feel dry and empty, and despite your best efforts, you feel as if you've let the Lord down, and you begin to believe you are a complete and total failure. Naranasan mo na ba yan? Na dati napakainit mo kay Lord. Naranasan mo na ba sa may mga medyo may edad na katulad ko sa panahon na ngayon? Naranasan mo na ba na dati aktibong-aktibo ka? Nung kabataan ka, talagang nasa church ka palagi. Natatagpuan ka ng mga magulang mo sa church. Jesus lang ang peg mo. Active. Laging nasa camp, laging nasa prayer meeting, laging nasa midweek, etc., etc. Lord, I am yours. Lord, I am yours. Pag nagdi-devotion, devotion pa lang ha. Quiet time, nag-speak in tongues. Close tayo, Lord. I don't know if you had ever experienced that. Na nakakapaso ang init mo sa Panginoon. Kaya lang, may mga instances sa buhay natin na mali ang nagiging desisyon natin. Na for example, total, puro kabataan nandito, maraming kabataan dito. At marami rin ang kabataan ng puso. Sa kabila ng pagiging mainit mo sa Panginoon, you fell in love. Akala mo siya na. Ano ngayon? Hindi ka na mapagkinita sa church. Yung iba hindi naman falling in love. Nagkatrabaho na. Yung dating init, nawala. Sumusunod pa rin kay Lord, nasa church pa rin, pero from a distance. Kasama yung iniirog sa church, sumusunod pa rin kay Lord, nagtataas pa rin ng kamay, pero ang puso from a distance. You begin to feel na na-fail mo ang Panginoon. Now, yung iba sa atin, I'm talking to you in general, yung iba sa atin, maaring dati active ka sa gawain. Yung iba nga, leader pa ng church. Yung iba nga, pastor pa eh. Yung iba na may mga umatin sa ating pastor. Dating nagpapastor. Maaring nag-fail ka as a pastor, ayaw mo na magpastor. Ayaw mo na mag-worker. Ayoko na. Kaya nga nandito ka eh. Lalo na sa 1 o'clock. Kanina sabi ko sa 1 o'clock, kaya ka nga nasa 1 o'clock eh. Dahil wala nakakilala sa iyo. Maaring kaya ka lumipat ng church dahil meron ka masamang experience sa pinanggalingan mong church at nandito ka ngayon sa ibang church, sa bagong church. Bakit?
Kasi, no, ayoko nang bumalik sa paglilingkod. Maaaring ganyan ang season ng buhay mo. Kaya sinusundan mo na lang si Lord from a distance. Iniisip mo na para bagang hindi ka na mapapatawad ng Panginoon sa ginawa mong pagkukulang sa Kanya o sa nagawa mong failure sa buhay mo. Iniisip mo na wala nang gagawin sa'yo si Lord. Kasi bakit? Na-fail mo siya. Sinasabi natin nasaktan ko ang Panginoon. Sinasabi natin na Pastor, wala na eh. Naging mabuti sa akin si Lord, pero ganito ang ginawa ko sa buhay ko. I mess up big time. Alam mo, nakakalimutan natin, na nakalimutan din ni Pedro ay ito. What Peter didn't know and many of us today fail to realize is that Christ's love is greater than your failures. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas higit sa anumang failures na naganap sa buhay natin. Uulitin ko sa iyo, kung malaki o big time ang nagawa mong pagkakasala sa Panginoon, it doesn't matter at all. Kung babalik ka sa ating Panginoon, mas malaki ang pag-ibig, ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Go back into the loving arms of Jesus. Hallelujah! Bumalik ka sa Panginoon. Kung sinasabi mo, nagkasala ako, Pastor, nagkamali ako, ano ngayon? Our God is a God of second opportunity, third opportunity, and many opportunities in life. Si Lord hindi binibase ang pagpapala niya sa consistency mo. Alam ng Diyos na one way or another we will fail. Alam ng Panginoon, one way or another, hindi tayo magiging tapat sa Kanya. Hindi nagkakaroon si Lord ng listahan. O, 2 linggo ka ng absent. Bawas blessing. It's not about that. It's not even about, dati ka palang worker, ngayon attendee ka na lang, ha? Yung corona mo, bawas na. Tanggalan ko ng diamante. It's not about that. Understand, nagaano at katindiman ang pagkakasala mo, hindi bago ang pag-ibig sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah. These challenges may turn you down, may bring you down, but the love of God is always constant upon you and me. Do you remember the prodigal son? Yung prodigal son, talagang tinalikuran niya ang tatay niya, inalimura niya ang tatay niya. Buhay pa, hiningi mo na yung kayamanan, para bang sinasabi mo sa tatay mo, mamatay ka na. Pero nung sabi ng Bible, malayo pa lang yung anak niya. Nung nag-decide na bumalik, yung tatay ang tumakbo sa anak niya. You know, that's a simple illustration of how God loves us so much. He will run to you. He will not run over you. He will run to you. And He will embrace you. Dahil tanda mo sinasabi ng Bible, walang sino man ang babalik o yayakap sa Panginoon ang kanyang itataboy. You are always welcome in the arms of the Lord. When you fail to meet the challenge, there's grace and a mercy that is far greater than your shortcomings. Kulang ka man, anong sabi ni Pablo? My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in your weaknesses. Amen? Let's give God a mighty clap of praise this afternoon. Nasa bagong season ka, kapatid. Huwag kang matakot sa mga bagong hamon na kakaharapin mo. Bakit? Sapat ang biyaya at kahabagan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Now, number 3. The all new season births, oh, this is what I like, new champions. Peter was transformed from a fisherman into a preaching powerhouse. Tandaan mo, siya'y simpleng mangingisda. Pero nung pumasok siya sa panibagong season ng buhay niya na kasama si Jesus, he became one of the most powerful preachers here on earth. Sabi ng Bible, 3 minutes lang nag-preach, 3,000 people got saved. 13 years na akong pastor. And I have never experienced preaching 3 minutes. 3,000 people got saved. But what I'm just trying to tell you, brothers and sisters,
that when Peter had entered into the new season that God has placed him upon, nais ko maunawa mo na nagkaroon ng bagong kapangyarihan sa buhay si Pedro. From a loser, he became a winner. From a failure, he became a champion. Yung mga tao nakapalibot sa kanya, anong nangyari dyan kay Pedro? Tandaan mo, duwag si Pedro. Alam mo ba na duwag si Pedro? Matapang lang sa bibig, pero duwag si Pedro. He was really a coward. But when he had entered into a new season of his life, and when he had experienced the power of God, God changed him. He became a champion. Now, gusto kong sabihin mo to sa katabi mo, God saved me to be a champion. Ulitin mo. Alam mo, pagkakasabi mo, talunan eh. Pakiulit mo sa katabi mo. 1, 2, 3. God had saved us to be a champion. God has transformed us by His power. And God is calling His champions to step into a new season of life. This year is a season of power and prosperity. Amen? We are stepping into a season where all the peoples of the earth shall see the glory of God in our lives. We are in the season right now, brothers and sisters, that we are going to be the lender and not the borrower. Amen? Hindi na tayo yung manghihingi. Tayo na ang para talaga, talaka ha? Oh yes, if you will just come and put the Word of God in your heart. God's Word is powerful, God's Word is faithful. We are stepping into the new season where God is about to tear back the veil of the heavenlies and release the blessings of the Lord. Those who are under will become over. Those who have been defeated will become victorious. Those who were once forgotten are now going to be remembered. You're in the season of depression right now, but hold on. This season is a season of rejoicing. You were once rejected, but now you are accepted. Those who are downtrodden will have their heads lifted high. Those who grieve will have their joy made manifest. Those who are poor can now say, I am rich because of Jesus. Those who are sick can receive wholeness and health in Jesus' name. We are stepping into a new season. Kung nawala man sa iyo ang napakaraming bagay last years, this season, God can bring it back in your life 10-fold, 50-fold, 100-fold, more than that you had ever expected or imagined in your life. This is a new season. Hallelujah. You remember what happened to Job? Job had lost everything. But after he had received the promise of God, when Job had stepped into a new season of his life, ang sabi ng Bible, ibinalik ng Diyos higit pa sa anumang meron si Job sa kanyang buhay. I'm talking here today to some people na maybe itong nakarang taon, itong mga nakarang taon, puro iyak ang pinagdaanan ng iyong buhay sa hapdi ng mga sitwasyon na nangyari sa iyo. But this season, you can lift up your hand and you can say, my God is my healer. I am a winner. I am a winner. I am God's child. I am a winner. It's about time for you to lift up that head. To lift that head up. Marami sa atin, mga Kristiyano, for many years, wala tayo bang ginawa kundi lagi na kayo. Lagi na kayo. Parang naghahanap ng Diyos. Wala ka na makikita ng Diyos ngayon. Mas matatalas na mata ng tao ngayon. Lagi na kayo. It's about time for you to lift up that head. Why? Itataas mo ang ulo mong yan, hindi dahil you're proud na matalino ka, na magaling ka. No. You can lift up that head knowing that you are the Son of God. You are a child of God and that God is always with you. Amen? Maybe that season of your life, you were hurt bitterly. Nasabi mo sa kanya,
Siya ang buhay ko, Pastor. Siya ang buhay ko. Siya ang lahat sa akin. You know, Pastor, he is like a son. My life revolves around him. My life revolves around her. Nawala sa'yo? Niiwan ka? Ang daming pagkakataon na nagkahiwalay kayo? Forget about it. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil lang sa love. Kung kabataan ka, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Maraming kabataan, maraming mga di nga kabataan kahit na medyo kabataan lang. Pagdating sa ganyan, sa pag-ibig, parang puro iyak. Pag nanonood ng TV, relate na rin eh. Tapos pag nakita yung mga lumang liham, tapos binabrowse palagi yung mga lumang text. Tantanan mo. No, God has something greater in your life. Pakinggan mo ito. Kung hinayaan ng Diyos na mawala sa buhay mo, ibig sabihin lang nun na merong mas higit na pwedeng ibigay sa iyo ang Panginoon. Hallelujah. Don't settle your life sa mga ganyang bagay. Las ka. Nilaslas mo na, in-Instagram mo pa. Hurt. Ayos ka, uy. Walang anak ng Diyos ang ganyan. Amen? Maybe you have lost your job. Pagka nawalan ka ng trabaho, huwag ka naglalapit sa mga tulay. Di ba pag nawalan ng trabaho, i-deactivate yung Facebook, maglulumbay-lumbay, di ba? Hindi makikipagkita muna sa mga kaibigan kasi feeling napapahiya siya. Pero mo kapag ka magko-coffee-coffee, dati pag magko-coffee-coffee, nakikipag-unahan ka pa magbayad. Oh, let me have it. I'll take care of it. It's on me, you know? It's on me. Nung nawalan ka ng trabaho, parang ayaw mo na makipagkita. Bakit? No? Lagi ka na nagsisiyar kapag kabayaran na eh. Nahiya. Yung iba sa atin, nahihiya talaga makipagkita kasi wala ka ng trabaho. Huwag ka malungkot. Sa totoo lang, nakakalungkot na wala ka ng pera. Pag nawawala naman tayo ng pera, hindi naman tayo, hallelujah, wala akong pera. Hindi naman tayo nagkakanon. Alam natin yung lungkot na ganun, pero alam natin na nandun lang tayo pansamantala sa season na yun. Why? Because we know that God will enable us to enter into the new season of your life and of my life. Hallelujah! Tandaan mo, pag tinitignan mo ang sarili mo sa salamin, pwede mong sabihin sa sarili mo, I am a champion. I am a winner. Alam mo, walang ibang mag-i-encourage sa'yo, kundi ang sarili mo. Kaya pag tinitignan mo sarili mo sa salamin, huwag ka titignan. Depressed ka na nga, tinignan mo. No! As you look upon yourself in the mirror, look at yourself as God sees you. Mahalaga ka sa mata ng Panginoon. Maaaring ang tingin sa iyo ng iba na walang ka ng hanap buhay, na walang ka ng negosyo, iniwan ka nito, iniwan ka na yan, ang ganyan ang sitwasyon mo, may karamdaman ka, you can always say to yourself, I am just now temporarily in this season. I do believe that in the new season that God will place me at, there is healing, there is more blessing, there is victory, there is prosperity in the name of Jesus. Hallelujah! Pakisulit sa katabi mo, you are a champion. Remember, there was a time in Jesus' life na akala ng lahat talunan si Jesus. He was in the season na nandun siya sa libingan niya sa loob ng 3 araw. But listen, brothers and sisters, after 3 days, Jesus rose from the grave, proving to Satan and proving to each and every one of us that we are serving the Lord who is a champion. Amen? Let's give God a mighty clap of praise this afternoon. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for your word and we thank you for encouraging us this afternoon. Lord, salamat po
Dahil sa panibagong yugto ng aming pong mga buhay, alam namin na ikaw ay kasama namin. Marami po nagsasabi na pwede natin sa taong 2017. But one thing we know, Father, you will always be with us. This is a new season of our life. You will bring new changes. Yes, there will be challenges, but there will be more grace, more goodness upon our lives. And Lord, in this season, you will birth in us new champions. Mas matatag, mas matured na mga mananampalataya mo. Hallelujah. As every head bowed, every eye closed, sa hapon na ito, maaring sinasabi mo, Pastor, nais ko ng ganyang buhay. Yung buhay na nasa kamay ng Panginoon. Yung buhay na ano man ang pagdaanan ko ay natitiyak ko na may gumagabay sa akin. Aring sinasabi mo, Pastor, kailangan ko ng kapatawaran sa kasalanan ko. Pastor, kailangan ko ng paglaya mula sa guilty feelings that I had, that I'm having from all the sins that I've committed. Alam mo kapatid, ang kailangan mo ay si Jesus. Jesus can forgive you. Jesus can give you eternal life. Jesus can change your life. Jesus is what you need in life. Kung sa hapon na ito, sinasabi mo, Pastor, nais ko ibigay ang buhay ko kay Jesus. Tanggapin siya bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang lahat ng uli na kayo ko ba matay nakapigil, pakitaas mo lamang yung kamay. Sasamahan kitang manalangin. Meron po ba? Salamat po sa kami na yan sa 3 o'clock service. Meron pa po ba na itataas niyang kamay, sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. Salamat po sa kamay na yan. Salamat po sa kamay na yan. Mahal ka ng ating Panginoon. Even if you're Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is a wonderful day. Pakitaas mo lamang yung kamay and I would like to pray with you and pray for you. Salamat po sa kamay na yan. Let's all stand together. Sa mga kapatid po natin na nagsipagtaas po ng kanilang mga kamay, here is a challenge that I would like to give. If you are really serious, sincere sa puso mo, yung pagtataas mo ng iyong kamay, lumabas ka sa upuan mo, pumunta ka dito sa harapan, sabay tayong manalangin. Sabay nating isuko ang ating puso, ang ating buhay kay Jesus. You come and give your heart and give your life to Jesus. Kung ikaw yung kapatid, lapit. Hindi aksidente na napunta ka rito. Hindi aksidente na may nag-aya sa'yo na pumunta dito sa church. It is God's will for you to be here. Kalooban ng Diyos na marinig mo ang mensaheng ito. Ito'y para sa'yo. And if that is you, I want you to come. Give your heart and your life to Jesus. Wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Hindi si pastor ang tatanggapin mo. Hindi rin church ang tatanggapin mo. You are going to receive Jesus. Only Jesus can change your life. So come. Offer your heart. Offer your life to the Lord. Hallelujah. Give you praise, God. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin na ito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po'y nananampalataya na ako ay iniibig mo, kung kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo
ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Yesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Yesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po, dahil alam kong ako ay pagpapalain mo. Salamat pong muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaysa kay Kristo ay bagay na lang. We welcome you to the family of God. Palapakan po natin sila sa ating Panginoon. Hallelujah.